Sisikapin daw ng Department of Justice na mayayain sa linggong ito ang reklamo laban sa ikalawang grupo ng mga personalidad na dawit di umano sa bilyong-bilyong pisong pork barrel scam. Si Senador Alan Peter Cayetano naman nababagalan sa pag-aksyon ng ombudsman dun sa unang inihain na reklamo. Nakatutok si Lia Manyalak del Castillo. Setyembre pa isinampa ng Department of Justice ang reklamo laban sa unang batch ng mga individual kaugnay ng 10 billion peso pork barrel scam. Pero hanggang ngayon, hindi pa raw nasisimula ng preliminary investigation para rito. Kaya naman si Senador Alan Peter Cayetano gusto nang kalampagin ang Office of the Ombudsman. Pero ang isang kailangan natin makita ay mag-umpisa na yung preliminary investigation sa Ombudsman. Isa natin dapat makita, alam natin kung gaano kahirap ang trabaho ng Ombudsman. Pero hanggang hindi nag-uumpisa ang pagdinig ng bawat panig sa preliminary investigation, ang tingin ng tao, walang mangyayari dito na moro-moro lang ito at drama lang ito ng mga politiko. 38 individual ang inireklamo ng plunder, malversation, direct bribery at iba pang graft and corrupt practices kasama ng itinuturong utak na si Janet Lim Napoles at sina Senador Juan Ponce Enrile, Jinggoy Estrada at Bong Revilla. Ang sabi noon ni Justice Secretary Laila De Lima, mas marami pa raw ang idadawit sa susunod na batch ng mga kakasuhan kaugnay ng scam. Pero hindi pa rin ito naiyahain ng pangalawang reklamo hanggang ngayon. Paliwanag ni De Lima, marami raw pinagkakaabalahan ng pangunahing testigo at whistleblower na sina Ben Harluy, kaya ito natatagalan. Pero sinisikap daw itong matapos bago matapos ang linggong ito. So I'd rather that you wait for official announcement when we're going to file. Although best efforts as of last week, nung kausap ko yung NBI team, mukhang kakayanin this week. Although na didistract din kasi sila. May hiwalay pang isinampang reklamo ang DOJ sa Ombudsman, kaugnay naman ang 900 million peso Malampaya Fund scam. 24 na individual naman ang kasama roon. Kabilang na si Ruby Tuason na kasama rin sa mga inireklamo sa pork barrel scam, bilang kinatawan naman nina Enrile at Estrada. Si Tuason di umano ang sinasabing nangolekta ng pinakamalaking kickback mula sa Malampaya Fund pero hindi pa matukoy kung para kanino. Again, we will just announce it if let's say matukoy na namin through clear evidence, through sufficient evidence, and then we are ready to be filing either an amended letter complaint or a supplemental letter complaint. It's most probably a supplemental letter complaint pag may mga additional facts kami ma-uncover na that could really point to the principal or principals of Ruby Tuason. Kabilang din si Tuason sa 37 personalidad na pinakakansela ng DOJ ang passport. Ang DFA, patuloy daw ang pagpapadala ng notices sa mga taong sinampahan ng reklamo. Dapat daw masiguro nilang naipadala ang notice at mabigyan sila ng sapat na panahon para sumagot bago mag-deliberate ang ahensya. We will try our best to go through the process of deliberation and decision-making as soon as possible. We are thinking of treating this issue as one, so that's why it is important that we are able to secure the written comments of everyone concerned. Lia Manyalak del Castillo, nakatutok, 24 oras. Sinisika pa namin kunan ng pahayag ang tanggapan ng ombudsman kaugnay ng usaping ito.